tuwing umaga, meron kasi kaming alagang 2 aso, na kailangan ilakad mo sila doon sa, meron kasi open field doon sa malapit sa bahay. So, dinadala ko doon sa oval na hindi natapos. Doon sa oval, meron siya parang stage. Na yung stage na yun, madalas gamitin ng mga kababayan natin, yung kapag nagtitipon ang mga yung exercise, yung dating daan, yung Iglesia ni Cristo. So, pag nagtitipon sila, laging puno yun. Punong-puno lagi. So, isang umaga, nag-isip ako ng ganito, sabi ko, Panginoon, bakit kaya? Sinasabi namin kami yung totoo, pero bakit? Kapag nagtipon yung mga, yung daan, yung Iglesia ni Cristo, puno-puno sila doon sa stadium na yun. And then, habang ako nagtatanong ng gano'n, bigla ako nakaramdam na parang, hindi ko alam kung awa o hindi ko alam. Bigla kong itinaas yung aking kamay at sumigaw ako, Panginoon, pakinggan mo aking sasabihin. Anong klaseng lalaki ang gagamitin mo na mapunang Kristiyanong lugar na ito? Sumigaw ko ng gano'n. Tapos sabay tingin sa paligid, baka may nakakita. Dahil, ang sabi nila kasi ang mga born again ay nawawalan ng katinuan. Okay. Nasisira. So baka sabi ko na nga pa, sila ulo mga yan ito. And not only that, tuwing namamalingki kami ay dahil sa minsan, kami mga lalaki pag mamalingki ay saglit lang. Okay. Kayo mga babae pag mamalingki, ang hirap nyo makasama. Pag namimili kayo ng isda at kulang ng kaliskis, iniiwanan nyo pa yun kahit okay naman na yung presyo. So may mga tanong si Pastor, medyo mabagal ng malingki. Masabi siyang natikulosa sa kanyang mga pagbili. Binibilang pa kung tama yung asang, gano'n. So, naiiwan ako sa sasakyan. Habang nakinansa ako sa sasakyan, nakikita ko ang mga paan ng mga tao na begin to ask, Lord, bakit kami tinawag mo na wala pang 100 yung mga tao sa simbahan, 15 taon na akong pastor doon, pero ang bilang ng mga tao naglalakad sa kalsada na alam kong pag yan ay namatay, alam ko nang pupuntahan niya. Panginoon, isa lamang yung buhay ko na ibinigay ko sa'yo, kung maaari gamitin mo naman ng todo. Yun po yung aking sinabi. Hindi alam ito ng aking asawa, hindi alam ito ng mga kasama namin sa simbahan, pero dumating yung dulang panahon na sinabi ko na sa aking misis, pwede bang dalhin mo ako sa isang lugar na walang prayer meeting, walang Bible study, walang preaching, basta wala. Hindi dahil sa akin galit sa Lord, pero naghahanap ako ng isang bagay na hindi ko alam kung ano yun. So sabi ko, pwede bang ganun ako, dalhin mo ako sa ganun lugar? So akala ko blessing, sabi ng kapatid ko, Kuya, pumunta ka ng Malaysia. Ang problema yung kanyang kanya, mayroong takdang araw. Nag-reserve na lahat. Wala pa akong passport. Binigyan ko kami niya ng taling. Alam niyo, saka ko lang malaman na problema pa ng birth certificate ko nung kumuha ko ng passport. Iba ang apelyido ko sa apelyido ng aking magulang. Iba ang birthday ko doon sa birthday na sin-celebrate ko at wala akong middle initial. Kaya hanggang ngayon, wala akong passport. May nag-invite sa akin sa ibang bansa, sabi ko, not yet, hindi lang alam na wala akong passport. So, sabi ko, ito na yung pagkakataon makalaya sa lugar na ito. Yun po yung sinasabi ko. Sa gitna ng ganong paghihirap ng aking kalooban, naanyayahan po ako sa isang 3 araw na pagtuturo ng introduction itong ituturo natin. Sabi ng pastor, halika, sama ka. Saan naman? Kasi kung may mga pastor, lagi kayo pumunta sa conference. Saan naman? Sa Laguna. Ano gagawin doon? Meron bagong ituturo. Magkano? 4,000. Mahal naman. Hindi, sa hotel kasi titira. Hotel. Okay na rin. So, dahil masarap magtambay sa hotel, so sumama ako sa hotel. Now, nung nandun na ako kami mismo sa lugar, nung nagsimulang i-present itong lesson na yung sasabihin ko sa inyo mamaya, may nangyayari sa puso ko na tumutuloy yung luha ko, hindi naman ako nalulungkot. At tila ako ay naaasiwan na sapagkat ang lahat ay tumatawa, ako lang hindi. So ako'y pumunta dun sa likod, sabi ko parang naiilang ako, sabi ko, yung kumakapos yung luha ko at pakiramdam ko, yun yung hinahanap ko. Kasi tinuturo kong paano ipunin ang mga tao at dalhin sa kaharian ng pagsabi ko, ito yung gusto ko. Sa madalit salita, natapos po ng 3 araw, nung ako pauwi na kinausap ko si Pastor Riel.
Yun pong national coordinator ng dito Philippines. Sabi ko, bro, gusto kong matutunan ng maigi ang sistemang ito. Gusto kong lumago yung simbahan namin. Gusto kong dumami ang mga tao mapunta sa langit. Anong gagawin ko? Eh sabi niya, bilhin mo yung aklat na Ladder of Success, yung Dream and You Will Win the World, basahin mo yan. Not only that, sabi niya, pag-uwi mo, bibigyan ka namin ng CD. Okay, ibig sabihin yung mga lessons na kailangan ko natutunan, ilalagay sa CD. Yun din yung time na binigay ng mga kapatid ko itong laptop na ito. So, kinarga ko lahat yung mga bagay na dapat yung pag-aralan. And 6 months, I sought myself reading and studying the entire curriculum ng Gita Vision. And then I began to be convinced. Ang sabi ko, Lord, eto yung kailangan ko. Sapagkat, tila ganito ang kalagayan ko yung time na yun. Para bagang nakakakita ako napakaraming isda, wala akong panghuli. Ang daming mga hindi mananampalataya sa lugar namin, hindi ko alam kung paano i-present yung gospel, hindi ko alam kung paano sila akayo sa church. And then, dumating pa nga yung time na dahil may school may yung office ko mayroong dingding na ganyan, dudumawin ako ng misis ko sapagkat ako nakababad sa computer. Sabi niya, okay ka lang ba dyan? Kasi umiiyak ako sa kwarto ko. Okay ka lang ba dyan? Sabi ko, okay lang. Bibigyan niya akong tinapay, bibigyan niya ako ng tubig. Kasi 6 months I really sought into the presence of God, begging the Lord. Sabi ko, Lord, isalama ang buhay ko. Pag lumipas nito, wala nang hiritan dahil pwede sagad mo na kasi binibigay ko naman ako lahat. Kasama yung aking pangarap. Umiiyak ako habang kausap ko sa ganon. Nagsimula kaming magpaliwanag sa simbahan sa ganitong bagay. Noong unang linggo, ako po humingi ng tawad sa church. Lahat sila nakanganga. Kapag ako humihingi ng tawad, nakahayin, nagkaroon ako ng kasalanan ng moral. So sabi ko, ako'y nagkasala sa inyo sapagkat 15 taon po ako naging pastor ninyo. Hindi ako naging mabuting halimbawa sa inyo. Sabi ko sa kanila, ako ba hindi mapapatawad? Ang sabi ko, ang sino mang nagbibigay ng katiyakan na ako pinatawad, pwede bang itaas ng inyong mga kamay? Yung iba nagtaas ng kamay yung iba. Yung iba naman ay parang hindi sana, pero dahil nagtaas na yung iba, nakikitaas na rin lahat sila. So nagtaas na sila ng kamay. And then, ang sabi ko, kung talagang ako pinatawad nyo, pwede bang tumayo yung nagpatawad sa akin? Yung iba tumayo agad, yung iba naman parang pantulog, pero ganun ba, dahil nakakaya na ako po, tumayo na rin sila. And then, ang sabi ko, ito ang gagawin natin. Hanggat kaya natin, akayin natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kapitbahay, mga kakilala, at dalhin natin sa kaharian ng Panginoon. Sinong gustong sumama sa akin, ang sabi ko sa kanila, pwede bang pumunta sa harapan? Siyempre, mayroon mga mabibilis. May mga tao sa simbahan na sinusunod nila si pastor at hindi naintindihan, pero mahal nila si pastor kaya sumusunod. Mayroon pa lang ganyan mga tao sa church. Yung hindi naintindihan pero dahil mahal nila si pastor, sabi nila, hindi ako ipapahamak ng pastor, hindi na lang yung walang tanong-tanong. O sunod-sunod habang exactly. So, nagpunta sa harapan, yung iba parang bantulot, pero dahil naiwan na naman sa upuan, kaya-kaya. So, lahat nasa loob na, nasa harapan. So, ginawa ko talaga, and then we made a commitment. Ang sabi namin, Panginoon, sama-sama ho kami. Magtutulungan kami na mag-akay ng kaluluwa. And then we began to do this process. Kaya kami ngayon, salamat sa Panginoon, kami po ay siguro, kulang pa yan sapagkat kami nananalangin sa isang lugar na mas malaki. Kung kayo papunta sa Madras City, mayroon 3 palapag doon, ang tawag namin ay Paseo. Kami po ay naniniwala na kami po ay pagbibigyan ng Diyos na ibigay sa amin yung 3rd floor. Sapagkat ng isang taon nakipag-usap ako doon sa leasing officer. Akala ko ng leasing officer, millionaire ako sapat ako nakabarong na ako'y pumunta. May nagregalo kasi sa akin ng barong na mamahalin. So, sa totoo lang, mas mahal yung mga regalo kasi ang binili ko. Okay? Pag bumili kasi ang tendency, pupunta ka sa ukay-ukay, diba? Pero pag regalo, medyo magandang natin. So, yun ang suot ko. Nakausap ko yung leasing officer, sabi ko, magkano ho yan? Ganun ako magtanong eh. Magkano ho yung upa niya? So, kinumpute niya. Hindi ako himatay nang sinabi. Ang sabi ko ay, kailangan niyo ho magbigay ng kalahating milyon kaagad. Sabi ko, ano ho? Kalahating milyon. And then, magbabayad ka ng 80,000 a month. Eh, alam ko, wala ho kami ganun karaming parang hawak. So, sa madalit salita, hindi yun natuloy yun. Pero bago ako bumaba, inikutan ko yung buong floor.
Siguro mga ilang ikot ako at ang sabi ko, Panginoon, itong lugar na ito, iikutan ko sapagkat gusto ko pong hilingin ipagkaloob ng gamitin namin ito. At Lord, sabi ko, huwag mo ito ipagamit sa iba sapagkat gagamitin ko ito sa iyong gawain. Higit isang taon na wala akong gumagamit kahit isa. Sabi ko, nung malaman kong Kristiyano pala may-ari pero Chinese, sabi ko, Diyos po, tama ba yung ginawa ko? Parang nalugi na yating aking kapatid. Pero yung kinakausap na namin ulit, mayroon pong isang access, nakausap namin, so naghahanap kami ng appointed, yung time for appointment para makausap namin. Binigyan kami ng Lord na assurance na kapag nakausap ko po yung may-ari, katulad po ito ng may-ari ng asno, nung sinabi na Jesus sa kanyang mga lagad, pumunta kayo sa Nair, mayroon doon nakataling asno, kukunin niyo yan pag may nagtanong, sabi niyo kailangan ni Lord. Yun ang scripture na binigay sa amin ng Panginoon. Kaya pag nakausap ko po yung Chinese, sasabihin ko lang sa kanya, kailangan ni Lord yun yung third floor. Hallelujah. So, bakit namin kailangan yun? Kaya ako kami nagtatlong service. Sa totoo, hindi masaya ang tatlong service, nakakapagod sa totoo lang. Talagang, pag ako po mag-preach po ng maghapong ng gabi, halos di ko na humahila ang aking kumot. Ang sabi ko, Diyos ko, iigsiyat ang buhay ko dito sa pagkata. Masaya yung marami, pero mahirap pala. Sabi ko, lalo ako tatang yung binabi. Kanya nga lang sabi ko, masaya. Dati kasi pag may praise and worship kami, masaya na kami pag pitumpo. Pag bumagyot, walang namatay, 90 kami. Ganun kami sa simbahan. So, masaya, pero hindi pa rin kami paanong masaya sapagkat mas marami pa rin po ang hindi po nasa kaharian ng Diyos. Sapagkat sinabi na ng Panginoon sa atin, wala ang kanyang pangakong pagbabalik. Ang sabi niya, hindi niya pa tinutupad yun. Nade-delay yung kanyang pagbabalik. Bakit nade-delay? Sabi niya, binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na magbalik loob at magsisi sapagkat ayaw niya ang sino man ay mapahamak. So, ibig sabihin na delay na ho ang tatuloy ni Lord pagdating niya. Katunayan, meron kami isang video. Yung hindi ko alam kung nagbigyan ko si Pastor Susan. Isang pastor na namatay. Na naglakbay dun sa kalangitan, ipinakita ng Panginoon yung bahay na inihanda ni Lord na sinabi niya sa John 14. Ang sabi niya, napakaganda yung mansion na pinangako ni Jesus dun sa John 14. Ang sabi niya, dun ko lamang ang nakita ang mga building na walang salita upang ilarawan doon sa kagandahan. At ang sabi niya, totoo pala na yung kalsada ay gawa sa ginto. Pero ang sabi daw sa kanya ng anghel, nakahanda na ang bahay, pero mga Kristiyano, hindi pa handa. Baka ho nga, mayroon dito, hindi pa ho handa, maghanda na ho tayo. Baka dumating silog madaling araw, magkaiwanan po, ano po? Handa na ho pa kayo? Tingnan niyo ito kung bakit sabi ko hindi tayo handa. May mga Kristiyano na ayaw mamatay. Paano ka bubunta sa langit kung hindi ka mamamatay? Kaya pag mamamatay na tayo, sabi, salamat sa Panginoon, uuwi na ho ako. Kaya pag mayroong mamatay, manalangin kayo na wala hong magpipray para ma-resurrect po kayo. Sapagkat kailangan mamatay tayo sa katawang ito para mailipat sa kabila. Amen. Hindi ka naman yata si Enoch. Kung si Enoch ka, pwede lumipat ka na walang palit-palit sa damit. Ano po? Amen. So ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang isang paraan ng pag-akay ng kaluluwa. Pero bago yun, gusto ko munang tingnan po natin ang verse na naka-flash screen. Pasaya sa Tagalog para po mas mahina naman po. Matthew 9:35. Gusto ko yung abali niyo, may mga notebook kayo. Ganyan din po sa amin. Ang Kristiyano walang notebook, hindi lalago. Hindi nga. Tingnan niyo si Moses, 4 araw na nag-Bible study kasama si Lord, 2 pirasong bato lamang ang na-take note niya, 10 kautusan lang, 40 days. Napakadali sa ulo kayo 10 kautusan. But why God commanded Moses to take notes? Para niyo makalimutan. Amen. Sa susunod na anyayahan niyo ako, titiyakin niyo may notebook kayo sapagkat magkakatapatan tayo lagi. Matthew 9:35. Panginoon, biyayaan po ninyo kami sa aming pagtunghay sa iyong mga salita. Ituro mo sa amin ang daan ng aming paglilingkod ay hindi lamang kung nakahandang pumaroon sa langit na iyong ipinangako, kundi habang kami nag-aantay, dadalhin namin ang iba tungo sa iyong kaharian. Amin pong isinusuko, Panginoon, ang hangganan ng aming kakayanan. Biyayaan po ninyo kami na magawa namin ito ng buong ayos. Ito namin dalangin sa pangalan ni Jesus.